Alright. Magandang araw sa inyo lahat. Mga amigo, amiga, mga kababayan, mga kabatas natin dyan. Kung anong oras man sa inyo dyan, kung gabi, araw, basta magandang araw o magandang gabi sa inyo lahat. Ha? Andito naman ang inyong pambansang daddy. Medyo matagal-tagal din akong nagpahinga lang ako ng konti. May mga inasikaso lang tayong konti. Puro konti lang. At saka hindi tumugma sa akin yung weather natin. Masyadong mainit yung panahon eh. Kaya medyo magre-relax-relax muna ako ngayon. Meron lang akong natutuwa kasi ako dito. Medyo nakita ko to. Si Miss Alona. Medyo naisipan ko ba? Natutuwa ko. Gusto kong reaksyonan yung reaksyon niya. Baka sakaling makadagdag sa kaalaman. No? Alam mo naman to si Alona. Medyo tingin ko dito okay naman to. Kung kasi konting konting hasa na lang to. Medyo gagaling pa to medyo lang natin ng konti. Kung kasi konting training na lang. Pasensya ka na, Miss Alona, ha? Actually, crush ko na to crush ko na to si Miss Alona. Medyo matagal na tong reaction video niya to. Kaya tungkol pa rin kay Rapi Tukmol in action. Kaya medyo interesado ako. At saka, hindi ko kasi napanood tong nire-reaction niya dito. Nagulat ka ako Hindi ko alam. Hindi na kasi ako nanonood naman ng ayoko sayangin ng panahon ko pa doon sa Tukmol in action na yun. Kaya, sa kanya ko nakita yung topic niya. Kaya, panoorin natin para mas maganda mga amigo. Ayan. Action video. Okay? Ito na ha? Alright. Okay. Sir, alam mo naman po, bawal na pag-ibig ko ito ang pinasok ko na po. Ako na po mismo si sentensya na po. Can you imagine Tingnan nyo sila Sige. Andyan yung mga pangalan, andyan yung mga mukha nila. Alam nyo ba ang kaso nito? Magkapatid sila. Magkapatid itong si Kuya Adriano at saka si ate girl. Magkapatid sila, tapos nagchuchuktsakan sila. Wow. Nagkaroon sila ng anak. In fairness, maselan nga, matindi itong topic na to. Hindi ko akalain na mayroon ka lang ganyan sa pinalabas sa Rapi Tukmol in action na magkapatid na nagtutsuktsakan. Maselan talaga yun. Pero pinalabas pala kay Tukmol in action yun, Ano kaya nangyari dito? Gusto ko malaman kung anong reaction ni Miss Alona dito. Gusto ko lang malaman. Panoorin natin sabay-sabay, ha? Sa anak, kasi nabang pa sa TV. Ayan yung anak. Okay? Magkapatid sila. I'm sorry sa topic ngayon, maselan to, Hindi ba pinapakinggan sa tenga? Magkapatid ito. Itong magkapatid nagchuchuktsakan. Tapos nagkaroon sila ng isang anak. May gulay. Sorry, ang topic ng topic, Okay. So, I mean, ito yung topic na ito, dapat ba itong ilabas sa TV? Hindi na. Addictus Rex, si Bayad by MND Professional. Imagine mo ako, pinalabas yan sa TV. Paano na kaya yung mga pamilya yung mga tao na yon? Mga kamag-anak nun. May anak, di ba? May anak. Paano na, ano na magiging tatakbuhin ng buhay nun? Yun ang hindi ko maintindihan dito Tsaka, posible naman walang mga kamag-anak yan, di ba? Itatakwil yan, baka itakwil yan ng mga kamag-anak. Hindi ba? Dahil palabas sila o national TV all over the world pa Alam mo naman yung Rapi Tukmol in action marami naloloko mga kapwa Pilikababayan natin itong si Tukmol na to Kaya yun ang kailangan bantayan natin. Sana kung hindi man natin mabawasan yung mga naniniwala kay Tukmol na dinadala ni Tukmol sa maling landas, huwag na madagdagan. Ang ganda. Maaari talaga bawasan natin. Kung hindi natin kaya ubusin pala, bawasan natin. Kung sayang Tuloy natin. Ano na? Addictus Rex, sabi ka,
Professional, hindi naman passional. Ang spelling ng professional ko, P-I-O-P-E-Y. Hindi P-I-Y, grabe ka naman. Baka mamapriso tayo. Di ba? Sige na. Grabe, professional. Sige na, Miss Alona. Gumaganda ka lalo eh. Ano sa inyo, kaya skin galong. Sabi ni Jonas, kasi patawag naman ako ng baby din. Selos ako kay Nelo sa paling. Hello, baby Jonas! Si Maria Aileen Malbay, hello. Nagbabati pa. Okay, alright. So ito ako batiin mo, Miss Alona. Nagpapasela. Tumibigyan na natin ng reaction video. Yes. So yung magkapatid, nagchutsutsakan, nagkaroon sila ng isang anak. Inulit pa. Kaya yung babae, gusto nang makipaghiwalay. Pero yung si kuya, parang nagsasaway grade yung parang ganun. Okay? Ang baboy ni Bully in action pool to, taong grasa correct. Dapat bang i-TV to? Or at least be learned. Or hindi na pinakita yung mga pangalan? Kasi, I mean, let's face it. Yung mga mukha nila naka-display. Tapos yung mga pangalan nila lang doon, masyadong pasalan yung issue na yan. Hindi mo pwede. Kasi nga, Miss Alona, yan yung mga, ano ba yan, nabibilang ba yun doon sa mga tinatawag ni Tukmol na mga pobre, maralita, kung ano mga salita na tinatawag ni Tukmol. Sa medyo, sa mga, ako ang tawag ko dyan, sa ating mga kababayang kapuspalad. Yan. Hindi yung pobre, kasi yung pobre, di ba meron tayong, may word tayo na mata pobre? Oh, doon nakadugtong yun eh. Parang ang sagwa. Yung pobre, Espanyol ata yan eh. Oh, di ba? Parang masyadong pangit ang parang may sa pagkaalipin yung word na yun eh. Oh, yun. Kaya naipapakita ni Tukmol yung mga mukha niya, mga pangalan niya. Alam niya kasing walang kakayanan, walang kaalaman, walang kaalaman na nababiolate yung kanilang karapatan pang tao. Yan. Okay, kung nabibilang yan dun sa sa sinasabing mga dito Tukmol na pobre. O sige, tuloy natin. Isip na pwede silang pag-usapan ng mga tao. O, natural. Yung mga hindi nakakalam ng issue nila, malalaman na. O pagpalagay natin, sige, sasabi ng mga tulpunatik sila naman ang lumaki kay Rafi Monyo. Kaya na nga. But still, merong power si Rafi Monyo na ipa-TV ko ay hindi. At tulad ng ginagawa niya, pag hindi balan o walang kwentang issue, at tulad itong si Sir Dennis walang kabit, hindi tinulungan. Kahit na kailangan ng medical assistance sa pamangkin niya dahil walang kabit, hindi tinulungan. So, hindi siya tinibig. Oh, siyempre. Diba, pwede rin namang hindi na itibig ito dahil maselan ito. Kung talagang gusto ng tulungan ito, hindi na kailangan itibig kasi nga maselan. And also, excuse me, Miss Alona, medyo, idadagdagan ko lang naman yung kaalaman mo, Miss Alona. Hindi mo sa pagyayabang, kasi, si Rafi Tukmol, Miss Alona, is vlogger. Vlogger lang naman niya si Tukmol si Rafi Tukmol. Vlogger na naging senador. Ayan. Vlogger na yumaman. Saan yumaman? Sa pagbablog. Sa kanyang YT channel, di ba? Sa kanyang Facebook. O, yumaman siya dyan at naging senador. Sino ang gumawa sa kanya niyan? Di mga kababayan natin, mga kapwa natin kababayan, na nabola niya, nahila niya sa maling landas, hindi sa tuwid na daan, sa palikulikong daan na walang direksyon, na hindi maintindihan, pero may direksyon man, nakapakapangit na tinatakbo ng direksyon yan. O, yan yun. So, yung sinasabi mong gano'n, natural, namimili yan na i-content niya na kung saan siya kikita. Ha? Ano yun eh, talagang personal lang ni Tukmol yan eh. Kitang-kita naman natin, alam natin ang simula niyan, ni Tukmol. Saan ba? Wala naman din mo mayaman yan eh. Bakit ngayon super yaman na? O, di ba? Dahil sa pagiging vlogger niya. So, content creator lang din yan. Yung mga kino-content niya, yung kunwari,
tinutulungan niya ng mga lumalapit na tinatawag niya yung ating mga pobreng kababayan, Sus Mariosep, na gamit up to now, hanggang ngayon. At sa maraming pang pagkakataon hanggang sa susunod na eleksyon, next year, gagamitin yan, lalo na kandidato yata yung anak niya si Tababa yun. Ano ba pangalan ng matabang anak niya? O, basta yung anak niya yung babae. Diba? Hindi yung sa una, hindi yung kay Jocelyn, nakalimutan ko na yung pangalan ng unang asawa niya. Sa kay Jocelyn, yung anak niya dito, diba? Kakandidato yun. Pumipiyok pa ako. O, sige, tuloy natin ha. Dinagdagan ko lang, vlogger siya, Miss Alona, ha? Vlogger, si Rapi Tukmol, nang dahil sa ating mga nabola niyang kababayan, naging senador siya. Yun. Okay? Tuloy. And also please, Rapi, Tulfo, in action Tukmol is not the proper forum para sa mga problema nyo. Okay, hindi ito yung proper forum. Si Rapi Tukmol daw, Miss Alona, ang last resort. Hanggang ngayon, di ko makita kasi matatapos na yung summer, di ko makita kung saan location ng last resort. joke lang. Okay. Hindi si Rapi mo ang proper person o ang tamang person para sa mga problema nyo. But since dito ng Rapi mo in action, dito na rin siya nakilala, well, at least sana naman huwag mo naman laging abusuhin yung dignidad mo pagkakakita ako. Okay, sige. Nahihiyan mo pagkakakita ako. Huwag naman masyado abusuhin. Easy. O masyado abusuhin. May gulay. Nakakaloka. Diba? Tuloy natin. Sige. Dali lang ha, Miss Alona. Habang nanggagalaiti ka, lalo ako nagkakakras sa iyo eh. Easy ka lang, dandan lang ha. Mabilis akong mapol. Joke lang ha, mami. Tuloy natin. Mahina yata yung sounds nito. Tuloy natin ha. Sige, tuloy mo. Sige, tuloy mo ha. Dali lang ha. Hindi na sir. Naiwan ko lang kung si Ayun. Lumayo na nga po yung mga yan eh. Huwag ka naman nga kung hindi, pagdadampag kita, di ka pala eh. Aba. Kaya lang sabi mo sir, huwag nang magbintang sir, baka magpasakit sa mga. Teka lang. Alam niya agad adik ha? Paano niya nalaman kaya? Yun ang tanong ko ha. Sige, tingnan, baka sagutin. Baka masagot dito. Ang bilis diretso no? Ang bilis ewan ko kung matakausap na ba niya ito. Nakita niya itong lalaki rito. Tinawag agad niya adik. O, tingnan natin. Alamin natin ha? Sabi ni Rapi mo papadapot kita adik ka pala. Malex kuya. Sabi niya, huwag kang manguhusga. Sige, tama. Pwede pumalag ko si Kuya Adriano. Tama lang ginawa mo, pumalag ka. Napakadali magsabi ni Rapi mo yung worldwide on air na adik ka. Oo nga, yun. Hindi mo alam kung totoo nga yung kinikwent mo kabilang panig. Di ba alam? Ulitin natin ha. Sige. Wala na, dito. Ulitin. Sige. Kursunado mo, kung bibigyan kita. Hindi mo Wait ha. Okay. Ano? Nawala. Wait ha, sorry. Nawala. Ulitin natin. Ang hina, no? Hindi. Lakas mo. No, sorry. Ang hina ng mahina. Lakas mo. Sige. Tang ina this. Hindi na sir. Naiwan ko lang kung si utol nyo. Wala na nga po, lumayo na nga po yung mga yan eh. Huwag ka naman nga kung hindi, pagdadampag kita, di ka pala eh. Kaya lang sabi mo sir, huwag kang bintang sir, baka magpasakit sa utarap ko. Ano ba? Baka Biglang nabing po. Ay, sige. ang lino naman ang sinabi. Baka magpa-drug test ako sa harap mo. Kasi hinusgahan mo agad adik eh. Iyon ang mabigat dito kay Tukmol. Na, kumbaga, ang bilis mo mag-judge. Sus Mariosep. Anong klaseng tao ka na hindi mo naman kilala yung tao kung mo ba pobre ba yan? Kung mo ba kahit pa sabihin mo pobre, wala kang karapatan na i-judge mo ang isang kapwa mo ng wala ka namang katibayan o ebidensya o wala kang personal knowledge dun sa tao.
sasabihin mo agad na adik ka, padadampot kita, wow. Ano ba to? Pulis? Ha? Padadampot daw niya eh. Kasuhan mo muna. Demanda pa. Palabasan mo muna ng warrant of arrest. May proseso yan eh, di ba? Bakit? Hindi naniniwala sa due process kung tukmol na to eh. Tuloy natin. Hello, direct hello! Salamat sa pagdadirect, Freddy. Shoutout sa lahat, makaisala sa lahat. Hindi ba ng labanan? Ha? Alam mo tayo, hindi meron pa natin sa TV. Thank you so much sa pagdadirect, Freddy. Thank you so much. Nakaano naman. Di ba yung mga sikat na pumunta rito? My God. Actually, nagawa kami ng movie, ha? Nagawa kami ng movie ni Direk. Ano? Ang gaganap na ako ay si Maui daw, Maui. Maui Jonisha. Si Maui Jonisha. Tapos ang gaganap na Rafi Mono is si ano daw, si John Regala. John Regala. Okay. Wala na yun. Nasa kabilang mundo na yun, Miss Alona. Sabi direct hello sa lahat kayo. May isa-isa. Hindi na tayo lahat. May isa-isa ni Direct Freddy. Salamat sa Direct Freddy. Salamat. Ayan. Shout out sa'yo, Direct Freddy. Tsaka kay Teacher Mark. Shout out sa inyo. Kita mo si Rafi Mono. Kung malagay ko si Adik. Sabi niya, Adik ka pala eh. Atty. Libayan, shout out. Ano sabi mo, Direct? Oh, padagap po agad. Sige. Huwag kang pinggan ka, nakakapatay sa usaran mo. Oo nga. Ito po sabi po niya, ng kapatid ko. Oh, biglang nung bilang. hindi mo, sabi daw niya, adik, chismoso talaga itong, mahilig sa chismis lang ito siya eh. Maritas lang talaga itong tukmol na ito eh. Tis Mariosip. Hindi ba nakakaya yan, Senador Honorable kung tawagin? Hindi ko matanggap-tanggap sa sarili ko paano naging senador itong hinayupak na ito eh. Ha? Ayan, sa kanya galing, chismis lang. Tapos, irerekta mo national TV dun sa rerektahin yung tao ng gano'n. Ang source mo eh, chismis. Sabi daw. Tinatanggap ba sa korte yun? Inak ng tipak. Kung ganito lang ang utak ng ating senador, palagay ko talagang walang marating ito ng ating bansang ito. So, nadidiri ako. Ha? Tuloy na natin. Kung pinalakan ng pedra, alam mo lang ng pedra, mahal ka, no? Isang malaking maling akala. Hindi naman. Hindi lahat ng pedra gusto ka lang. Oo, natural. Ano mo yun? Pag sabi mo, papadampot kita, adi ka pala eh. Ano sabi ni Kuya? Hindi lahat ng pobre na tulponatics kasing level ng utak ni Tukmol. Kaya nga niya nadalan sa kalokohang landas yung mga tao na napaniwala niya sa kanyang kabaliwan eh. Dahil nga kapos sa pinag-aralan, sabihin natin gano'n. Kaya madali niyang nabola. Pero hindi lahat ng pobre gano'n. Meron dyan mga tinatawag natin mga kapuspalad lang na medyo hindi sinuswerte sa buhay, na talagang gano'n talaga eh. Meron tayong kahit anong pagsisikap ng isang mahirap, kung pinanganak ng mahirap, talagang ang hirap para umangat ang isang mahirap. Bihirang-bihira yung mga rags to riches na tinatawag natin na katulad ni Pacquiao. Pero nagsikap siya, sinuwerte siya. Pero maraming katulad si Pacquiao na hindi rin pinalad na katulad niya. O itong pinaka-recent na maganda example, si Diwata ng Paris na sikat ngayon, na hype ngayon sa social media, si Diwata na talagang ilalim ng turay, ma-asenso na ngayon. Bihira yun. Diba? Okay, sige, tuloy natin. Baka sa mapunta usapan natin eh. Okay. Diba? Handa sa magpadrate sa harapan mo. Oo, gano'n. Ganun ba kadali? Nasabihin na adik ang isang tao? Ganun ba kadali? Ba? Lalo na kung hindi mo ito kilala? Oo, kahit nga alam mo eh. Lalo kung hindi mo kilala yung sinasabihan mo? O ngayon, kahit nga kilala mo eh, meron ka pa rin matitirang respeto eh.
sa kapwa mo eh. Kahit pa, alam mo, na yung kaharap mo, yung kausap mo, nagda-drugs o nag-a-addict, pero wala ka pa rin karapatan na diretso yun siya nung sabihin, addict ka. Kasi, parang walang ka-respeto na yun, lalo pa kung sa level mo na ikaw ay isang honorable na tao, isa kang senador, hindi mo pwedeng ganunin yung tao. Constituent mo yan, di ba? Yung meron kang bagong word na nadinig ko constituency word. na binigay lang sa iyo ng abogado mo. Kung ikot kung sariling utak mo lang tukmol, hindi mo maiisip yung salita mo yun. Hindi sa ini-small ko, mga Tulfonatics hindi sa ini-small ko yung idol nyo. Akin yung pananaw, okay? Klamo ka, baka magpa-dragis ako sa harapan mo. Okay, sige. Anong ginawa ni Rafi Monyo? Itinuro si ate. Sabi kasi ng kapatid mo Sabi lang pala ng kapatid, tapos kung i-chika mo, gano'n-gano'n na lang. Diba? Malay mo. Dahil naman sa Senado Dahil may nagsabi sa'yo, general standing mo na sa Senado. Yung utak ng mga tao, ginugulo mo. Oo. Dahil ang chika sa'yo ganito, may nakapagbalita sa'yo, may nakapagbulong sa'yo na ganito. Ganito yan, Miss Alona, yung mga nako-content niya dyan sa Rapid Tukmol in Action, pag hindi niya kayang resolbahin, bakit hindi mo talaga siya nag-resolba? Kumbaga, kung hindi, gusto niyang mas lalong madala niya sa Senado, para doon siya makapag-grandstanding. Yan. Part ng ano niya yun, ng agenda niya yun. Siyempre, pag alam niya, naku, ito ipuputok to, makapag-grandstanding ako rito sa yung kasong inilapit sa kanya dyan sa Tukmol in Action, dadali niya dyan. Okay? Kaintindihan tayo, Miss Alona. Love you. Okay, sige. Diba? Pagdating sa Senado, ano sa akin Nakita parang si Majani ka, may puting asa. Ikaw naman, may mga puting bulati ka? Rafi Monyo, ikaw may mga puting bulati ka? Ano lang yan? Sige. Sabi niya, nabingi. Diba? Ano daw? Lalo, nai-inlove na tuloy ako lalo yun si Miss Alona. Pag nagmumura to si Miss Alona, ang cute. Ang cute. Yun lang yan. Ano din nabingi ka? Dahil pinalaga ka ng pebre. Pobre Si pala. Kuya Adriano pebre. Binara ka. Anong feeling? Bakit hindi mo dinala sa Senado itong pobre? Diba? Malay mo. Nabingang nabingi. Tagal na eh. Sige. Tangina nabingi. Kasi na ba? Sorry. Nabingi. Hindi mo pwede yung sa Senado, naniniwala ka din. Tangina yan. Ayan na. Sinuburan ka ng pobre. Tama. Unahan muna kita, Mr. Ronano. Nakita mo, yung sinatawag niyang pobre, mas may utak pa kay Tukmol Naniniwala ka kagad sa chismis, sa marites, sa sumisabi, di ba? Ang linaw, sinabi. Sabi siya, may chismis na ganyan, niwala ka agad. Doon pa lang, medyo, parang, di ba nakakahiya yun? Naturing ng senador. Sasabihan ka lang ng ordinaryong mamamayan ng ganun. Wow! Hindi ka karapat dapat tawagin honorable. Sorry, Mr. Tukmol. Hindi lang pwedeng sabi-sabi lang maniniwala ka agad, Rafi. Tandaan mo yung mahal na mahal ng pobre, nilensuran ka. Ang sabi ng pobre, hindi ka pwedeng basta-basta maniwala lang sa sabi-sabi. Tama, totoo naman Ngayon, hugas ka ba ituturo mo yung kapatid. Tapos yung mga sinabi niya pag dinala siya, yun na nga. Sabi ni si Jean Ross, dahil dinala ka ng pobre, pinasa mo sa kapatid. Sabi lang yan, nilet. Pero, Miss Alona, diyan galit na galit si Tukmol. Pag nasa Senado yan, sa hearing, ayaw niya yung resource person nagtuturo-turuan. Gawa, lahat ng mga, yan ang isang problema dito Ba't hindi makita to ng taong bayan
lahat ng inaayawan ni Tulfo, sa mga katulad niyang ganyan, lahat ng ginagawa niya, ay, yung bang kinokontra niya o inaayawan niya, yun naman ginagawa niya. O yung mambuli siya, ayaw niya ng bully. Yung mga doktor, mga teacher na inano niya na, ayaw, parang nambubuli kayo, ganyan. Ayaw niya, pero siya yung numero unong bully. Parang gano'n, di ba? O, tuloy natin. Katsura ka mo, pobre. Hindi ka daw pwedeng dapat maniwala sa sabi-sabi lang. Kaya alam naman si Rafi Monyo, ang ating famous senator, chismoso. Yes, totoo. Diba? Agree. Hanggang Senado, yung pagiging chikadero niya, dala-dala niya. Eh, di ba nga, Remember kung kapag... di ba nga, ano nga siya, di ba? Journalist kuno, pero hindi naman nakatapos ng journalism. Di ba? Pero, ang alam ko, journalist ang trato niya sa sarili niya, o broadcaster kung ano man. O, basta media man. O, di ba? Eh, ano ba ang trabaho ng mga yan? Eh, di ba kumalap ng marites ng chismis para meron silang maibalita? Yun. Ganun lang kasi. Napahiyap-hayap yung mga resource person? Wala naman sa ebidensya, chinika lang din sa kanya. Oo. Tanginang yan. Sige ba? Lalo, update mo, sige. Sabi ni Shana na number 1 na chismoso sa agad. Correct! Diba? Oo. Malalay lang kumahit si Palita. Okay lang, sanay na si Palita masaktan. Tama ka na sanay na masaktan. Correct! Diba? Sabi ni Epic Narrator, matila si Serapi, kumukuha ng complaint sa comment section tapos ipiprinta na sa Senado. Diba? Nakumasi nga. As if naman pwede na ebidensya yun sa korte, may gulay. Pwede. Sabi ni male version ng Marites, correct. Sabi ni Chippy, sabi nga handang bunga lang si Tulfo. Correct. Ay, mas ko na sa tiramay. Tama, si Tukmol, talagang wala naman siya na itutulong, tutusin talaga eh. Dito ba may naitulong siya dyan sa kaso na yan? Ha? Tanong ko lang, ewan ko ha, tignan natin, panoorin natin, tignan natin kung anong tulong ang ginawa niya rito sa kaso na to, sa complainant niya rito. Tignan natin ha, kung anong nangyari dito. Silent Observer, good evening girl. The Alpha, shout out the Alpha. Naku, nag-shout out pa. Okay, si parang ni Pidol, sabi ni Rafi, sige mag-usap kayo. Ano pa sasabihin na? Di ba? Natrap siya eh. Eh, tangin naman, hindi mo pwede sabihin ng adik, wala ka ebidensya. Sabi ka rin ng pobre. Ang tapang ng pobre, baka na may tama. Isayo kuya ha, ang tapang ng pobre, my God. Huwag mo lang masyadong paadinan yung pobre. Hindi lahat ng pobre, mahal ka. Parang ikaw, hindi mo rin naman sila mahal. Hindi naman, nakakaloka. Ako, mahal kita. Sabi na. Sabi na, Miss A, may nanalo na. Ay, thank you so much. Ako talaga yung nanalo. Of course. Of course. Okay, Idol Gossip Tulfo. Of course. Diba, dyan talaga kayo makakakuha ng mga chikang walang patid. Oh, ano pa? Sabi ni The Alpha, nothing to lose. Kaya si Idol parang, Idol barang kanal lang. Gusto mo tumawa kaya natutuwa ako dito kay Miss Alone. Kaya mo Senator, binara. Nang matalinong pobre. No. Oo, pwede nga. Ito binara ng matalinong pobre si Idol. Di ba? Isipin mo yun, nakakahiya yun eh, no? Senador ka, tapos kausap mo yun, anong pangalan ng lalaki? Ay, tapos eh, parang bagay sila mag-usap. Ha? Parang talagang sinasabi ko, pangkantong senador lang to si, parang pareho lang sila, parang magka-level lang sila. Bagay sila mag-usap. Tingnan mo usapan nila, bagay na bagay. Bagay na, ha? Hindi mo kung hindi mo alam na senador siya, iisipin mo, magka-level lang sila ng kausap niya eh. Yung tinatawag niyang adik eh. O, di ba? Para magka-level lang sila. O, nakukuha niyo yung punto ko. O, sige ha. Tuloy natin. Rafi for President 2028. Ano? No. Ayan ha. Yung Rafi for President, matay ko man isipin nung isa pa naginip, hindi ko kayang tanggapin na
Ito naku po, ano nang mangyayari? Ano na nangyayari sa mga Pilipino? Ako, umidad na ako nabuhay na ako sa mundong ito ng 6 na dekada. Napakarami na rin presidente ang inabutan ko. Ni sa kalingkingan ng mga naging presidente, kahit yung pinakabobang presidente, wala sa kalingkingan pa rin to, parang, ano ba yan? Tapos magiging presidente? Huwag naman, mag-isip-isip naman kayo mga kababayan ko. Napakaraming matatalino at magagaling na tao sa bansang 100 million plus na Pilipino tayo. Napakaraming mga mahuhusay na pwedeng magpabago sa buhay ng mga Pilipino at magpabago sa bansa natin. Ang dami-dami pamimilian. Huwag naman yan. Nakakasuka yan. Kahit sa panaginip, hindi ko kayang tanggapin. Gigising at gigising ako pag napanaginipan ko yun. Hindi ko tatanggapin. Hindi ko kinaya, di ba? Di ba? Binara ng matalinong Sebre. Si Idol. Idol ko na si Kuya Pobre, sabi ni Shana. Ako din, idol ko na yan. Ako, idol na kita. Gusto lang na. Ano ba? Shout out sa'yo, Kuya. Shout out. Sige. Ulitin natin kung paano binala ng matalinong Pobre si Idol Huwag na ulitin. Wala na nga po, lumayo na nga po yung mga yan. Huwag ka naman na pagka ko hindi pa. Huwag na forward na natin, huwag na muna ulitin. Ulit na sige. Kasi natin ayos si Nene, okay? Tuloy ang laban. Parang tinuro yung kapatid. Mahina yung volume mo Ayan. Hindi pwedeng sabi maniniwala ka. Napalunod yung langit. Ina po bala ng Pobre Maganda tinuro yung kapatid na. Alam na po siya talaga Gravity. Tuloy. Nag-iingat lang yan rin na. Ngayon, kasama niya yung lalaki na yun. Actually, yung issue na ito kasi, parang itong babae, si Ate Girl, parang may bago na siyang jowa, sabi ni Idol Adriano. Kasi alam ko issue na ito, magkapatid ko na nagtsutsaka na nagkaroon ng anak. Alam, di ba? Hindi dapat ito pinapalabas sa TV. At least man lang, sana bindag yung mga mukha nila o hindi inilagay ang kanilang tunay na pangalan. Alam mo yun, right din nila, okay? Right ng pamilyang ito, yung privacy nila. Yun na ang sinasabi ko kanina pa, Miss Alona, na paano na ang kahinat na ng buhay ng mga kapamilya niya, kamag-anak, lalo na yung batang sinasabi may anak na sila, doon pa lang sa, kung talagang magkapatid sila, ano ba yun? Half brother, half sister. Hindi ko alam kung tunay na magkapatid yan. Talagang napakasela niya. Kawawa ang anak nila. Tapos buong ang kanyan, siyempre. Kaya nung tayo mga Pilipino, family-oriented tayo. Talagang tayo ay nagpo-protect at nagmamalasakit sa ating mga kapamilya at kamag-anak. Mahirap yan. Ewan ko, hindi ko bakit kailangan pumunta dyan sa Rapi Tukmol na yan yung ganyang kaso. Talagang kulang pa sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yun ang kulang talaga. Marinig, yung right nila for privacy. Although, sasabihin naman at mga pupo natin, alam naman nila na matitindi sila, lumapit pa rin sila. Ano bang asahan natin sa mga mahihirap na ito, sa mga pobre na ito? Kulang pa sila sa kaalaman. Kasi kung meron silang kaalaman, hindi sila lalapit kay Rapi Mono. Yes, tama nga yun. Ang problema rito, kasi nga, hindi ko maintindihan kung anong gantimpalang natanggap nito si Rapi Tukmol na marami pa rin siyang nabobolang tao. Sana naman hindi na nadadagdagan yan. Hindi ko nanonood kasi ng Rapi Tukmol in action na yan
Kaya hindi ko alam kung nanadagdagan ba ang subscribers niya, followers niya, ano. Sana naman, huwag na madagdagan, mabawasan na lang. Kahit kalahati. At least, kung tatakbo siyang presidente, medyo mahihirapan siyang manalo. Ha? Kung yung kanyang subscribers at 20 million, magiging 10 million na lang. Hindi ka naman mananalo kung 10 million lang ang boto mo, di ba? Yun lang ang target ko dito eh. Kaya ako gusto ko lang naman na hindi makadagdag ng kaalaman sa ating mga kababayan. Hindi naman ako naggagaling-galingan, pero hindi nyo na itatanong, talagang hindi nyo na itatanong. Ako simula nag-eskwela, simula kinder, hanggang kolehiyo, ako honor student. Yun lang naman, gusto ko lang sa experience, siyempre, 6 na dekada na ako nabubuhay sa mundo, marami na akong karanasan. Kung baga sa yung kasabihan natin, kung medyo mas bata sa akin ang edad ng manonood sa akin, mga followers ko dyan, na nakababata sa akin, kung baga papunta pa lang kayo, pabalik na ako, parang ganon, di ba? Para man lang may konting legacy ang maiiwan na, or makapag-contribute ako ng konting mas nauna ko nalalaman na ma-share sa inyong aking mga sandamakmak na televiewers dyan. Viewers pala, sa aking sangkaterbang followers, para naman medyo maikalat natin sa ibang medyo baka maligaw pa ng landas na mapapunta pa sa landas ni Tukmol. Naku po, kawawa ang ating future. Ang future ng ating bansa, ang future ng ating mga younger generation, lalo na yung mga kapamilya natin. Wala silang magiging magandang future. Ako, limitado na lang ang panahon ko sa mundong ibabaw na to. So, gusto ko naman na kung aalis ako, nakapag-iwan ako nakatulong ako ng kahit konti sa mga kababayan natin, na huwag na kayong sumunod dyan sa maling landas. Dito kayo sa tamang landas. Alam ko na yung pupuntahan ito si Tukmol Talagang ambisyosong tao to Napakataas ng ambisyon ito na hindi naman kaya, wala namang kapasidad. May kapasidad na maabot niya dahil sa dami ng pera niya, dami ng koneksyon, pero pagdating sa kapasidad na gawin yung kanyang trabaho bilang kung sakaling presidente nga tinatarget, maging presidente, naku po. Ako na nagsasabi, hindi niya kaya. Walang kapasidad. Senador nga lang, hindi niya alam trabaho niya bilang senador Doon pa lang dapat siguro dito, barangay chairman lang Pwede pa Maniniwala pa akong kaya niya Totoo yun. Yung sabi ko, totoo. Okay. For the sake of argument, sige na, kasalanan ng mga problem dito kasi lumapit. But still, responsibilidad ni Rafi Monyo kung ipapalabas na ito sa kanyang show o hindi. Because sobrang kahiyan ito ng pamilya o ipalabas ba niya, sana man lang itinago natin. Yan nga ang mga gustong-gusto ni Tukmol. Yung mga ganyang content sa kanyang YouTube channel. Sa kanyang Rafi Tukmol in Action. Dahil alam niyang yan ang gustong-gusto ng mga tulponatics, mga followers niya na hindi ko maintindihan kung ano naman ang napupurat nila dyan. Marites din lang yan. Tapos, pinayayaman lang nila si Tukmol. Kapapanood nila kay Rafi Tukmol, lalong yumayaman yan. Yun. Ganun lang kasimple yun. Sa pangalang ganito. Okay, nandito to magkapatid to, nagchuchok-tsakan, nagkaanak, itago na natin sila sa pangalan na ganito. Pero talaga yung mga hiyaling nila nandito, tapos mga hindi nakabirth. Isinama nyo ba yung anak? My gosh! Hindi ko napanood yan Sabi ni Shana kasi may 10K idol, may gulay. Sabi ni Ben sa ball, Melo the source person. Kayo talaga! Jill Rose, ang bilisa, Cheryl sa referral lang naman lahat sa public broadcast. Balita siguro din mo mas mayaman ka kay Duterte, sabi ni Miss Janet. Okay. Ano pa? Sabi ng Freddy Palita, di alam naman niya, naniniwala ka kay Tayo. Alam mo, I'm Freddy Palita, I am trying my best. Forward natin. Para
Oh. Kaya tukmol tayo, meron diba, pa. nakakaloka. Tapos sa bakit tukmol? Sabi ni the person, mas kapalipaniwala naman si Caio kaysa kay Melo Adik sabi ni Caio may gulay. Yan, hindi tayo kay tukmol. Pero pa, yun na namin eh. Ano po? Eh, tayo binigay namin. Sir, whether totoo o hindi, mas may karapatan yung pakikipagrelasyon niya sa iba inside your relationship kaysa yung relationship nyo ngayon dahil yung relationship nyo napumpisa sa mali. Ayan. Wow, ang galing ano. Ang galing ni Tukmol magsalita ng gano'n na mali. Ito alam ko na nasa social media naman yan. Kalat na yan na lumabas naman talaga yung anak niya sa una, sa first wife niya na original. May anak siya doon. O tapos, nakailang kasal ba ito si Tukmol? Tapos kinasal uli. 3 beses siya kinasal ito hanggang ngayon sa ewan ko kung pangilang kasal itong sa asawa niya ngayon. Yun ba tama rin ba yun? Di ba bawal yung kasal ka lang, papakasal ka pa uli? Bakit nagawa niya? Di sa kanya, hindi mali yun, tama yun. Siya lang ang tama no? Yun lang yung problema rito Ayan, pakinggan natin si Idol dito Si Idol Adriano. Ang ganda na sinabi niya dito pakinggan natin Ulitin ko lang pakinggan niyo na po dito Paano po naging mali, sir? Magkapatid kayo bawal yun. Tanong ko lang, sir, at saka si ayun naman pala Sabi ni Rocky, nag-umpisa na ang relasyon nila sa kanilang magkapatid sila. Sabi nga ni Idol Adriano, paano naman daw si Elba at saka si Adan? Alam ko si Paklo mo. Magkapatid ba si Eva at si Adan? Hindi ko alam yun Parang may kinukumpara niya yung sarili niya kay Eva at Adan. Siya si Adan. Yung kapatid niya si Eva. Magkapatid. Ewan ko hindi ko alam. Parang mag-research ako sa Bible nito para malaman ko kung magkapatid si Eva si Adan. Tingnan natin, ito natin. Paano naman na si Eva at si Adan? Ang takot talaga Idol Adriano. Sabi ni Hylos, immoral niya inanak ng kapatid, dapat lang ipahiya yan. Actually, Hylos, hindi lang naman yung lalaki pinahiya niya. Pati yung kapatid niya at saka yung anak. Diba? Ikaw ba? If you were in the son's shoe, proud ka ba na malaman ng mga tao na yung tatay mo kapatid ng nanay mo? Diba? You have all the right pa rin para sa privacy mo. Diba? At least tinanong sana sila ni Rafi kung okay lang ba sa inyo, ilalabas sa TV ko, masailan ko. Malalaman ng mga tao. Hindi nga mangyayari yung Miss Alona kasi wala namang pakialam yun si Rafi Tukmol sa tinatawag niya mga pobreng mamamayan na siya ay kunwari lang na nagmamalasakit siya at may concern siya sa mga pobreng tinatawag niya. Hindi yun. Ginagamit niya lang niya mga pobreng yan para sa sarili niyang interes. Ganun lang kasimple yan, Miss Alona. Matagal na niyang ginagamit yan at gagamitin pa niya yan hanggang sa ang kanya na yung dynasty na sila, political dynasty. Di ba next election nga next year yung anak yung babaeng mataba ewan ko, ba takbo yung party list ba yan o kung ano man basta magiging politiko na rin yun yung anak niya. Baka pati mamaya manugang mga kapatid andyan na dynasty na baka pati yung asawa ewan ko, nakaupo rin yata tama, si Jocelyn Sus Maria Joseph, baka pati boy niya sa bahay patakbuhin na niya nako, talagang pang sariling interest lang lahat yan. Ginagamit niya
ang mga pobre. Nila, ang buong tulpo. Okay. Na, ang tatay mo, kapatid ng nanay mo. Ay, di magandang pa rin sana ng responsibilidad. Hindi lang kita ang iisipin mo dito. Pag pinalabas mo na at least itinago mo siya sa pangalang Boy Toma or Ate Girl. Tapos yung anak, sinaman nyo pa. Hindi nyo ba alam kung ano kahiyan ang abuti ng anak? Baka mabuli pa sa eskwelahan yan. Ay naman kapitbahay na, kung may kaaway ko, lalo itong bubulihin. Pucha, tatay mo pala, kapatid ng nanay mo. Hindi ba alam kung gano'n ka ano yun? Grabe din. Sabi ni person siya. Ano pa? Okay. Halos kailangan magsumbong. Sabi nga, halos kailangan na gawin magsumbong na nagbabata na. Kung nagbabata, sa pulis kayo magsusumbong. Mababaw na dahilan. Kung mo binabantaan na, yung babae, ang kapatid, sabi nyo, kapatid, tatakbo na kay Rapi Tukmol para kumita si Tukmol. Ganun lang kasimple yun. Oh. Anong tulong kaya? Gusto ko makita, anong tulong? Tingnan, tuloy na natin. Kasi, ayun, gusto ko malaman ko anong tulong ang ginawa ni Rapi Tukmol dito yun. Ang Rapi mo, di sa proper forum. Di ba, kung may problema, pumunta kayo sa pulis o kayo magsubuko sa barangay. Bakit? Hindi yan proper, may gulay. Firebird, klaro-klaro, basag na basag si Rapi. May makamag-anak kayo na walang kinalaman sa mga problema nila. Kaya hindi, ganito yan eh. Ang isang nakikita ko dyan, kaya lumapit yung pobre, yung babae, kay Tukmol, para baka sakaling, siyempre, kung talagang pobre, dahil nakahirapan din, yung nasisip niyan, baka matulungan din siya financially ng konting barya na ang kapalit panghabang buhay na dilubyo ng kanilang buhay at pati ng anak nila at kamag-anak lahat. Yun, ang kapalit ng konting barya. Tapos, ang kapalit milyones naman nakita kay Tukmol. Fair. Napaka-fair. Diba? Yan ang hindi nakikita ng ating mga kababayan. Tingnan natin. Kapag ganyang masalang kaso, hindi dapat i-broadcast. At least itago niyo o itago niyo sa pangalang ganito. Miss, kahit traumatic, correct. Correct. Correct, totoo. Nakailang views kaya yung my gosh, content na yun? Sabi niya Sir Dennis, yung mga ganyang usapan kasi halos private pinag-uusapan kanya, correct. Hindi on air, kawawa yung family, lalo na yung anak nila, correct. Diba? Hindi nga naisip yan ng Senador Tukmol. Di ba hindi nga siya concerned, no, di ba? Concerned siya sa kikitain niya. Oh. Diyan siguradong, siguro million views yun. Ilang million views yung pinalabas niya sa Tukmol yung kaso na yun, no? Talaga namang pinagdiin na mo pong magkapatid nagtsutsuk-tsakan. Ako nga lang ngayon ko nga lang nalaman yun hindi mo na ako nanonood talaga na yung Tukmol na yan Oh, sige. Kahit sa Senado, pagka nasa hearing, pagka si Tukmol na nagsalita, nabubisit ako Parang sabi, nabababoy. Tingin ko, napakababoy na ng Senado Pag si Tukmol na doon, baboy na nga doon sa ibang mga, wala namang kaalam-alam na naging senador Lalong nababoy kay Tukmol Seryoso. Nakakawalang gana minsan manood ng Senate hearing Pagka, mabuti pa sa Congress, ang dapat na nasa Senado, mga dapat katulad nila Acop, nila Marcoleta, yan, mga abogado, mga may nalalaman. Pwede mo, hindi ka manghihinayang tawagin honorable, your honor. Ito, naku, hindi ko kayang tawagin ito si Tukmol, naku. Tukmol lang talaga itatawag ko rito. Alam mo, Rapi Monyo, hindi porke umepen sa'yo yung kaibigan mo, pagkakitaan ko. O yung dangal mo, gagawin kong pera ko, huwag mo naman abusuhin. Yung ganitong klaseng masasela na issue, hindi mo na dapat tinitili pa. My God, ikaw nga
Eh, Di ba content inagano creator ng nga asawa eh. mo, hindi mo nga rin tinibiyan. Kasi alam mo, nakakahiya yan. May gas na sasabihin mo, Alam mo naman, i-content niya yung sariling buhay niya na ikasisira niya. Siyempre, lahat na i-content niya, pambor sa kanya. Oh, magiging senador ba kung hindi gano'n ang ginawa niyan, ever since, gano'n ang ginawa niyan. Alam niyo, sa totoo lang mga amiga, mga kababayan ko, mga kabatas natin dyan. Nung araw, medyo kabataan ko pa yun, isa lang ang sikat na tulpo. Simon Tulpo, yung panganay. At Simon Tulpo lang ang personal kong kakilala. At nakaharap ko na yan, nakausap ko ng matagal nung araw, yan Simon Tulpo. Maayos pang kausap Simon Tulpo eh. Medyo bata-bata pa rin Simon Tulpo noon. Medyo ang edad ko noon ay nasa 20 plus pa lang ako noon. Ngayon, senior na ako. Hindi ko makakalimutan yung pag-aharap namin ni Montulpo. Wala pa itong mga tukmol na to. Wala pang ibang Tulpo na, mga Tulpo brothers na yan. Wala pa. Pero sa nakikita ko, parang mas okay pa si Montulpo nung araw pero ngayon, parang makita kong may edad na si Montulpo, parang nahahawa na rin dito sa mga kapatid niyang tukmol eh. Iba talaga ang nagagawa ng popularidad, ng pera, pag sumisikat na, nagkakaroon na ng matataas na, wala na. Lalong nagiging worse na ang hindi na matatawag na mga public servant. Naku po, layo. Tuloy natin. Nagsimula mali yung relasyon ni Kuya kay Ate Girl, mali ang sinimulan ng kanilang relasyon. As if naman tama yung pagsisimula ng relasyon mo kay Jocelyn. Ayun na. Di ba nagsimula din naman ng relasyon mo kay Jocelyn sa maling paraan at pinakasalan mo siya na peke. Oh, peke ba yun? May asawa ka, naligaw ka sa iba. May gulay. Although hindi kayo magkapatid ni Jocelyn, magkaiba kayo ng issue, but still, pareho na. Medyo, hindi ko alam yun may katibayan ka ba doon sa Miss Alona na peki yung kasal niya kay Jocelyn? Kasi siyempre hindi ko alam masyado yung pangyayari niya kasi yung first wife niya, di ba yung parang, anong tawag nito, nag-file ng presumptive death kay Tulpo, kaya yung first wife niya nakapag-asawa ng kano ba yun? Tapos siya, si Tukmol, nag-asawa uli, kinasal uli. Diba, meron pang kasal yata sa Amerika na ibang babae bago itong Jocelyn. Medyo ayoko nang alamin yung mga ganun. Kasi, kumbaga, wala na yun eh. Kumbaga, yung ano na lang din, yung credibility at pagkatao na lang ni Tulpo ang ano doon. Pero, sige, naalala ko lang. Tuloy natin. Kayo sa mali nagsimula. Tangay na, ayan, barado ka ngayon. Barado ka kay Kuya. Di ba? Sir, wag ka pinuso po, sir. Wag mo gamitin ang pinuso po, sir. Okay? Itsurang hindi siya pilosopo, no? Sir, wag ka lang mamimiroso po, sir. Wag ka mamiroso. Tawagan mo nga yung PNP sa PDEA. Sige, sir, nagkahamon ka. Sir, kung talagang ikaw ay malinis, sige. Maaari nga pong hindi ka na-addict. Pwede ba ipag-drug test kita? Pwede. Okay, yung drug test na yun sa buhok, sir, sa buhok. Kasi yung sa buhok, aabutin hanggang 6 months. Tinan mo ko, kumakasal na nga sa yung tao na ipayag siya ipa-drug test mo eh. Dahil pang sinasabing kung ano-ano dyan na naku po, doon pa lang, kumul na sa'yo, malakas ang loob nun. Kung hindi talaga siya addict, talagang lalakas ang loob niya. Kulin mo na lang. Kumul na nga di ba?
Eh, yan sinasabi ko eh. Hindi puro dak-dak pa na paulit-ulit pa magiging usapan. Sarap na ayaw ko yung ganun eh. Tuloy natin. Gusto mo? Kahit ilang taon yan, sir. Kung wala akong Yun! Tangina, kahit ilang taon yan, sir, wag mo lang akong huhusgahan. Yun. Diba? Baradong ka dito sa matalinong pobre. At saka question lang meron bang right? Si Rafi Mono na parang ipag-drug test ang isang tao? Kahit na sino? Diba, meron pa tayong dapat? Okay lang yan kasi nga andyan na nga eh. Andyan na nga sa programa niyang Tukmol in Action eh. Pumayag na nga siyang humarap kay Tukmol eh. Pag-usap na nga siya eh. At hinamon siya ni Tukmol. Kinol siya. Di para mapatunayan. Puro kabalbal gagawa doon si Tukmol. Mas maganda yan para malaman natin katangahan niya. Diba? Para sino ba mapapahiya? Di siya rin. Hindi nga dapat na mangyari lagi mapahiya sa national TV eh. Para, ewan ko, makapal na rin ang mukha nito si Tukmol eh. Hindi na rin tinatablan to tingin ko eh. Pag marami kang pera at followers at connection, hindi na rin tatablan ng kahihiyan to. Tuloy natin. Kaya sabihin, pag-practice natin yan. Okay lang. Di ba? Tatawagin mo ate ito si kuya dahil lang sa sinabi ni ate girl. Tapos magpapatawag ka ng pideya para ipag-practice itong si kuya. Okay nga lang. Meron bang right si Rafi Mono para gawin niya tapos on air? Wala nga, pero di ba? pumayag naman eh, pumayag. Dahil nasabi ni kuya, di ba? Kahit ipag-practice mo ako ng ilang beses, wag mo na huhusgahan. Tama. Hindi ikaw, Rafi Mono, ang huhusga. Masahol pa nga sa judge yan eh, kung makahusga. siya yung siya yung hurado. Dapat dito, dapat si Rafi Tukmol, siya yung gumanap sa pelikula na, pelikula na Tagalog na, ako ang huhusga. Bagay na bagay sa kanya yun. Siya bida. Ayun. Ano ba pelikula? Sino ba bida? Hindi ikaw. At siguraduhin mo na malinis ka bago mo get malinis yun ha. Para hindi ka mapupunta sa NDN. Diba sabi ni Enrile, dahil tumid sa korte kapag diniligay sa pisalang issue, pinapalabas mo ng mga hindi concerned sa case para protektahan ang mga involved sa kahihiyan. Tama, oo. Okay, sabi ni Enrile, Bertuber. Sabi ni Secretary Creative, hindi magkapatid si Eva at Adan, mag-asawa sila. Yan ang sabi ng Biblia, pero nakakagawa. Di ba? One right Elisha. Yun. Mag-asawa pala si Eva at si Adan kasi kanina, sabi, tinumparin niya sa kanya magkapatid si Eva. Kaya akala mo, magkapatid si Eva at si Adan. Parang hindi ko yata nabasa yun umabot ako ng 6 na dekada eh. Hindi ko alam na mali pala, mali. Sige, may nag-correct ko. Sige, mag-asawa pala si sino nagkasal kaya? Kaya ba't kaya Dan? Hindi. Kung saan mapunta ako usapan natin? Sige, tingnan natin. Bakit si BBK ay pag-drug test siyang authority? Ayoko sumagot yan dahil bago ba yung video na yan? Actually, ano pa to? Kailan pa ba to? Medyo matagal. Si Rafi Mono, alam mo na, papay na si Rafi Mono ngayon dahil sa kanyang mga negativity. So, babalikan natin mga nakarang video niya. Parang hindi ko naman nakakita magpahinga yun. Ikaw po ay hindi adik. Tulad ng sinasabi ni Ma'am, daliwas sinasabi ni Ma'am, kapag napatuloy, talagang hindi ikaw. Dahil sasabihin ko on yan na hindi adik itong si Mr. Adriano Preto, daliwas sa sinasabi ng kanyang kapatid. How's that? Doon pa lang palpakan na para mapatunayan mong dahil tama yung sinusumbong sa'yo. Bebengga yung pipilitin mo yung isang side. Hindi ganyan kung talagang malinis yung programa mo, Tukmol, dapat lagi ka nakaditna sa complainant na pumunta sa'yo at sa inireklamo. Hindi yung lagi ka
nakaside ka kagad sa complainant mo kung may siya yung nandiyan sa studio mo na content mo, na pagkakakita mo, eh, pabor ka na kagad dyan. Hindi mo na kinukuha muna yung side nung ano. Oh. Yun ang problema rito kay Tukmol, kaya walang kakwenta-kwentang programa to eh. Oh. Pabor dun sa pumupunta sa kanya, sa complainant niya. Nako, hindi ko maintindihan itong puteris na ang galing ng mga bata ni Tukmol na mag-skill ng pumili ng mga yan nila, i-content nila, no? Alam nila kung sino tulad yan. Natural. Eh, gustong-gustong panoorin ng mga marites na tulponatics yung mga ganyang topic na, yan, magkapatid na nagchuchuk-tsaka. Ano ko nang ipaklom yan, no? O, sige, pili natin. Sige lang mo ako, sir. Sige lang. Kapag napatunayan na hindi ka adik, okay, isasabihin niya sa programa niya na ito si Adriano Credo ay hindi adik. How's that? Ano sabi ni Kuya? Tigilan mo ako. Siguro ko na nasipwa, sinampal ka. Ginagamit ang bata to si Adriano. Ano kaya sagot? Tingnan natin anong sagot. Papadratis kita ha, tapos kapag hindi ka, pagka napatunayan hindi ka adik, ilalabas ko dito sa show ko na ito si Adriano ay hindi pala adik. O, tingnan natin bisa na na. naman, maniniwala anong sagot ni Tukmol? Ilan na ang pinahiya mo na hindi mo na binalikan? Ha, ilan na pinahiya mo na hindi mo na kinurek? Sampulin natin itong sila, Anjo Iliana Brothers. Si school. Naalala ba kung paano siniraan yung Iliana Brothers? Dahil nagkaroon ng problema sa certificate yung mga estudyante na pinalabas ng scammer ang mga Iliana Brothers. Tapos ang problema pala sa TESDA, na ngayon nasold na ng TESDA, nabigyan na certificate nila, anong ginawa mo? Binawi mo ba yung paninila, sinabi mo sa mga Iliana Brothers na sila ay scammer? Napanood ba yung interview ni Anjo Iliana ni Aiko Melendez kay Anjo Iliana? Wala wala sa personalidad ni Tukmol ang aamin na mali siya. Tandaan mo yan. Lalo pat malayo ang tinatarget niyan. Tinatarget niya maging presidente. Gusto niya maging perfect ang imahe niya, ang image niya sa kanyang mga pobreng mamamayan. Yan. Na alam niyang maglalagak sa kanya, sa Malacanang. Ganun lang kasimple yan. Tangina. Imagining ko man, baka gusto ko na mawala dito sa bansang Pilipinas kung mangyayari yun. Ako po, Diyos Mariose. Lalabas sa buong mundo na gano'n na kabobo ang karamihan ng Pilipino natin para gawin mong presidente ang isang Tukmol. tatawan tayong buong mundo. Ay, naku, nakakahiya lang. Yung sinabi nila hanggang ngayon, bansagan na sila scammer. Na pag binakakita sa kanya, sinasabi, scammer yun ah. Hindi pa ba nakakulong yan? Kung si Anjo nga, nakilalang tao, may kaya sa buhay. Siniraan mo, sinabihan mo scammer, tapos, nasabi yung problema, hindi mo naman binawi. Pinanindigan mo na lang, kasi hindi ka pwede magkamali. Diba? Dapat na tayo itong si pobreng matalino pumalag. Ang sabi na siya, tigilan mo ako, uy. Tinawag pa nga senador eh. Grabe. Siguro kung ako yung grabe, dito, sabi na ay ko, tigilan mo ako, Tukmol. Sa Japan, hindi pinapakita mukha lalo ng bata, naka-blood. Dito sa Japan, Maselan, hindi pinapakita basta-basta yan. Nasa Japan ka pala, Salona. Okay. Pati ang pulis kay Aura ko, Ate Jun. Di ba yung pulis, pinahiya-pahiya mo din? Dahil una, akala mo, kontrabida yung mga pulis. O, di napatunayan mo si Aura mali. Nagsorry ka ba sa pulis? Siyempre, hindi. Pinalabas mo pa rin masama ang pulis para lang mukha pa rin tama ka. Lakas ang tama nito. Hindi talaga aamin yan. Yung pagkakamali. Ano ka, bobo? Makakasira sa image niya yun. Uutuin mo kasi, kuya. Kapag-artist kita, ha? Kailangan yung isang buhok para 6 months. Abot, ganyan-ganyan. Ay, daw ilang taon pa yan. Sige lang, sir. Tuloy. No, ikaw tumigil sa sa'yo, kabakuyan. Baboy ka eh. Ayan, ha?
Sabi ni Kuya, ni Kuya, tigil. Kanina, adik. Ngayon, baboy naman. Medyo, tumatalab na yung medyo, tawag dito? Nakakaramdam na ng inis nang galit si Tukmol. Kasi medyo, hindi na susunod yung gusto niya mangyari Ganyan yan ganyan style ni Tukmol. Pagka siya ay medyo nako-corner or napapahiya o nasosopla, dahil kagagawan din naman niya, yung katangahan niya, nag-iinit na ang tambutso nito. Kung ano na lumalabas sa bibig. Senador ka. Tapos ganyan ang mga pag pananalita mo, national TV. Hindi na bagay na lagyan ka ng mga karatulang honorable. Nakuntipak ko lang, diba? Tingnan natin. Ang sabi na ito siya, no! Si Idol pa, no! Baboy daw niya sa Kuya. Well, actually, hindi naman talaga tama yung ginawa niya. Sa akin, hindi ko tinatolerate yan. Maling-mali talaga na tsuk-tsakin mo ang kapatid mo, tas anakan mo. Maling-mali talaga yan. Natural. Kaya ang problema natin mo, nung magsasabi kang baboy, itong si matalinong pobre, tingnan mo ay sarili mo. Problema dyan ang problema ko dito, hindi malinaw kung anong klaseng magkapatid ba yan. Tunay bang magkapatid? O half? Kung palagay natin, kasi mali pa rin, kahit half brother or half sister. Kasi meron din mang instances na magkapatid sila, pero lumaki sila magkahiwala, hindi sila magkakilala. Nung mag-meet sila, matatanda na sila, nagkagustuhan sila, late na nang malaman nilang magkapatid sila. Diba? Pero ganun Ito, hindi natin alam yung story. Magkasama ba sa bahay lumaki yan? Talagang magkapatid, tapos nagtsuktsakan, talagang maling-mali yun. Diba? Wala na ibang kakapira ka pa ron. Diba? Magagagay na ka kung walang masisilip sa'yo. Yun lang naman na ibig sabihin dito Umarte ka ng ganyan kung walang masisilip sa'yo. You know what I mean? Umarte ka ng ganyan kung walang masisilip sa'yo. Diba? I mean, I do not know. Mali ba ako doon? Hindi man actually mali comes alone. Ang problema kasi doon medyo parang personal na yon. Ang tignan natin dito, yung katulad ng nga sinasabi ni Atty. Libayan, issue, hindi tao. Ang pag-usapan na dito, kung ano pinaggagawa ni Tukmol, diba? Kung ano yung katulad niya, kung paano niya, sinasabi niya, nakakatulong siya sa mga pobre, siya yung last resort, siya yung nakaka-resolve ng mga problema na hindi ma-resolve ng gobyerno na hindi ko nakikita na ganun nga nangyayari na siya ang nag-resolve. Wala akong makita ng ganun. Katulad yan, gusto ko nga malaw kung anong ginawa niyang action dyan o kung tumulong man siya dyan sa kaso na yun Matagal pa ba tayo? Tuloy natin. Inaabangan ko Umarte ka na ganyan kung walang masisilip sa'yo. Pero kung meron, may God. Okay na yan, huwag na yun. Huwag kami, Rapi Huwag kami Huwag na, huwag mo nang personalin. Magsasabi-sabi kayo ng baboy. Ano ginawa mo kayo, Ano yung, kumabalikan na natin si Barbara Milano. Ano ginawa mo kay Barbara Milano? Dahil binabi mo na ng taon. Inubos mo yung katas dahil pinaniwala mo na single ka, binata ka. Yun nga sinasabi ko. Bigas, si Barbara Milano. Huwag na, sa lumba, payat na. Diba? Huwag ka magsasabi ng walang straight word deep. Hindi, Miss Alona, hindi basta kinokontak tayo kasi siyempre pero tayo wala sa eksena doon. Hindi natin alam ang istorya nila ni Barbara Milano, sinasabi mo, o kung sino pa man yung mga babae ni Tukmol dyan. Ano na tayo din labas na tayo din, mahirap na kasi past na yan mahirap nang balikan niya kung anong mga, wala namang tayo makikita ng dyan, prueba, video, picture, o ano man, na kung ano man yung masamang ginawa ni Tukmol sa mga
excess niya na yun ng mga babae na yun. Hindi natin alam na yun. So, ang pagtuunan natin ng pansin, itong present ngayon, at yung future pa na nakikita kong mangyayaring ginagawa niya. Kung ano yung ginagawa niya ngayon, hindi niya rin yung magsasabi ng future eh. Diba? So, doon na lang, doon tayo mag-stick. So, kung ano yung pinaggagawa niya ngayon, na dapat, maipamulat natin sa mga kababayan natin na hindi karapat dapat ito sa posisyon. Miski sa posisyon niya ngayon, hindi karapat dapat. Hindi siya bagay. Doon na lang siya. Maging vlogger na lang siya. Mag-concentrate siya sa tukmulin na aksyon niya. Malaman natin talagang ang tao nandun pa rin sa kanya. Sa kabila ng panggigising natin sa kanilang matagal na silang mga natutulog sa kangkungan. Siyempre, ang kailangan kung na-guide sila ni Tukmol sa maling daan, i-guide natin sa tamang daan. Tama ba, Mr. Lona? Ang ganda-ganda mo, Mr. Lona. Cross na cross kita. Okay, tuloy. Oo, sabi ni Lord yan. Ba't ano yun? Sabi nila ito, mas masahod din yun ng iwan pamilya. Correct! Diba? Huwag kang umarte ka ng naayon na kung ano talaga ikaw. Wala kang right na wala ka sa posisyon na magsasabi ng ganyan. Kasi nga may masisinit sa'yo, medyo na malinis ang kamay mo bago ka magpapayo-payo ng ganyan. Nakakaloka. Sabi ni Michelle, nagtara silang mali, ang tagal ng ginawa nila, sana noon pa napapuli si ate. Actually, si ate, tinolerate niya rin kasi gusto naman nilang dalawa. Okay, step? Yun nga ang tanong ko nagkaanak pa sila. Kung alam nilang pareho na magkapatid sila, paano nangyari yun? Diba? Meron dito missing link merong hindi natatakal dito sa usapin na to. Na katulad ng tanong na, bakit, paano nangyari na naging sila kung magkapatid talaga silang tunay? Yun ang missing link na hinahanap ko rito tingnan natin, baka sakali lumito sa... Kaya si ate, parang may bago ng boyfriend, kaya na-realize siya na mali yung ginagawa nila ng kuya. Nakakasuka. Yan, isa pang pumasok sa isip ko na kaya niya sinasabing addict yung kapatid niya, dahil nga meron na siyang bagong di ba? May bago na siyang love. Kaya siguro gusto niyang kumalas hindi sa kinakampihan ko yung lalaki, pero pwede din magkaroon ng ganung theory na magkaroon ng ganung ang tawag ito, basta magkaroon ng ganung senaryo na palibasa meron na siyang nagustong iba, sinisira niya na yung kapatid niya para hindi na siya guluhin, matuloy na siyang mapahiwalay at mapunta na siya dito sa kabila, di ba? Kaya maraming dito, maraming question mark ako rito yun natin. Tuloy mo, Miss Alona. Aba, ay natuloy. Yan. Grabe! Grabe, nakakaloka. Nakakaloka. Tuloy. Kung magsalita kang baboy, parang pag hindi ka baboy, rapi mo nyo. Sige na. Hindi pa pagbababoy yung ginawa mo. Ito, ayaw ko pala hindi payag lang ha. Sige. Hindi pa pagbababoy yung meron kang asawa, tapos buntis. Kasama buntis yung asawa mo, naliligaw ka sa iba. Hindi natin masisiguro yung ganong senaryo, Miss Alona. Kasi ngayon, wala naman tayo doon, hindi natin alam kung paano nangyari, bakit niya iniwan yung mag-ina niya. Ang mga nakita ko lang dyan iniwan niya, tapos nawala siya, yung may palabas na dinukot, tapos hindi na nakita, tapos nasa Amerika na. So hindi natin alam talagang story niyan yun ang, kasi napanood ko naman yung first wife tsaka yung anak. Siyempre yung sa anak medyo maraming kulang doon kasi bata pa yon nung panahon na yon. Yung asawa basta ang maliwanag doon, inabando na silang mag-ina, bigla siya nawala, na nasa Amerika pala at nagpakasal pa sa Amerika. So
hindi mo masasabing binaboy agad. Kasi hindi natin alam yung story nun eh. Di ba? Ano lang naman, yung nasasabi ko lang naman, ha? Opinion ko lang yan, Miss Alona. Kung magagalit, I love you. Tapos yung ipinalit mo kay Miss Julie, habang karelasyon mo, may naanak ang kapang ibang babae. Sino? Bukod sa naanak ka yung ibang babae, nag-sugar daddy ka pa sa estudyante na kinuwento ni Glendy. Kasi nung alingan mo sinabi na anak mo, ha? May shota ka na estudyante. Hindi ba bago yun? Kung tanda-tanda mo, nagkasang shota mo. Estudyante. Paano mo nagagawang lapastanganin ang batang mo? Nadinig yun, yung estudyante. Hindi ba kapag yan, matrimonyo? Diba, parang kayong baboy. Kaya ba magsasabing ba araw, nasaktan naman ako? Diba ba magsasabing baboy sexy ka. Kasi baboy ka din naman. Kaya di ba sabi sa inyo hindi si Rafi ang tamang tao para sa ganitong klase ng programa mega. Napaka-hypocrite ko. Di ba sabi? Miss Alona, hindi ka baboy. Sexy ka nga eh. Chubby, yan, pwede pa siguro right word. Medyo chubby. Pero, klase ko yung mga chubby, ha? Okay, ito yung... Kasi i-text ko to Tumblr, bilis to rinigay. Correct. Correct. Hello, Len Yoshi. My gosh. Tuloy natin, tuloy. Tuloy mo na. Ay, nakalimutan ko. May pailaw pala ako dito na wala sa isip ko. Kaya nagsishado ako, wag na. Ang arty ko na. So, ito tuloy natin, ha? Tuloy. Hindi ba kababuyan na, sir? Kababuyan talaga yun. Mr. Treno? Wala na yata. My God, pati yung pangalan ng anak nandun, no? Yung babae, si Rowena, tapos yung anak na, si Gerson, my God. Sana yung hindi nyo na sinama yung anak, Rafi? Sino ba anak? Alam mo? Yung katabi? Tuloy? Yung anak pala yun. Paano yung PNP at saka yung barangay? Paano na nga natin? Tinanti ko na sa tawag nito? Oo nga, no. Ando pala yung anak pala. Laki pala yung anak. Mga PNP, listahan ng PDEA? Malaki na yung anak, ginatilyo na. Matagal na silang nagkakasala. Matagal na silang naglalaro ng hindi magandang apo eh. Binatilyo yung anak eh, ngayon ko na napansin eh. Naka-face mask kasi, kaya hindi ko masyado napapansin eh. Tuloy natin. Muna sa drugs watch this. Ma'am, nakikita po ng anak ninyo. Makapag-stay. Naku. Ikaw, sabi ko kasi pag pinagalan mo na sila kaagad ng pera, hindi na sila natawag sa akin. Anong trabaho po itong si Adriano? Construction po. Construction? Okay, saan po siya trabaho? Saan po siya trabaho sa construction site? Hindi ko na po alam ngayon si Rekong Yawan kasi po siya. Okay, ma'am, ganito. Ibigay mo sa akin yung pangalan po ng kanyang developer o ng kanyang amo, patatanggal po siya. Tangay na, ito na naman. Ito. Anak na pucha. Yan ba yung magandang solusyon sa problema nito? Ang ipatatanggal ko eh. Para bang doon nakakabisi dito kay Tukmul eh. Para bang siya na lang may kapangyarihan sa lahat ng tao sa Pilipinas na pag sinabi niya patatanggal ka kahit na walang due process na pinagdaanan, walang tamang proseso. Basta pagka hindi niya gusto nadahan at katulad doon na como siya ay nasopla o sinagot-sagot siya, ang gusto niya kasi yes sir taragis ka. Yung mga tao mo lang dyan sa tukmuli na aksyon, sila Sherry lang yan. Yes sir. Nagputaragis na yan. Hindi pwedeng gano'n. Tapos bigla, ang solusyon, ang problema nila hindi mo alam kung paano nangyari yung problema nila, kung anong gusto nilang mangyari. Bigla nang didesisyon mo agad sa sarili mo na, patatanggal ko. Ano nangyari tulong doon?
Diyos Mariose. Imagine din to. Ano to, yung gawaing kanto lang to eh. Yung mga sasabihin ito eh. Pang-bangketa lang to eh. Naku po. Ang tipakulong na argumento yan, no? Pero ang magic word. Sabi niyo sa akin, magic sa word. trabaho, yung developer, ipapatanggal ko po siya. My God. Mayroon na problema itong mga tao ito. Tapos, let's say, ako yung amo nun. Gusto ko yung performance nitong taong to. Wala akong pakialam sa personal life niyang problema. Basta, malaking ambag siya sa aking negosyo. Magaling ko siyang tao. Isa sa magagaling kong tao, pinagkakatiwalaan ko. At sabi mo sa akin, tanggalin ko. Eh kung hindi ko tanggalin, sa akin magagalit si Tukmol, bilang employer, parang mali ata yun, di ba? Doon pa lang. Ang nagke-create lalo ito, si Tukmol, ng mas maraming problema eh. Di ba? Anong naitulong nun? Si Mario, ay, nako. Dadagdagan mo pa? So, sa sino pong ito si Ate Bel, meron ka bang naitulong? Anong naitulong mo, Arapi, dito sa problema ni Ate Bel? Gusto ko malaman eh. Oh. Pagkatapos, papatanggal mo sa trabaho itong si Kuya? Sige, nakatulong siya. Anong pakialam mo sa trabaho niya? Anong kinalaman mo sa trabaho niya? Tama, oh. Dahil binalagala ka, hindi mo matanggap na binala ka ng matalinong pebre, papatanggal mo sa trabaho. Alam ba mahal ng mga pebre? Pebre na nga eh. Pebre na. Gusto mo pang mawala ng hanap buhay? Anong klaseng tao ka? Diba? Bali ang ginawa ni Kuya at saka ni Ate. Dahil magkapatid sila. Nagkarelasyon sila, nagkami sila ng anak. Pero hindi solusyon yung ipatagal. Pero hindi ba mali rin? Na walang kinalaman ng trabaho ni Kuya, idadamay mo, papatanggal mo siya. So ikaw lang lagi ang may karapatang mabuhay, Rafi. Okay? Siya lang ang ikaw boss. Ikaw lang lagi may karapatang mabuhay. Ikaw lang parang yung masahol pa siya sa diktador. Galit na galit siya sa diktador. Di ba? Pero siya yung numero 1, mas masahol pa sa diktador. Siya ang Diyos. Yun nga. Para yung nadidinig ko sinasabi siguro ito ni Miss Ana, Miss Alona, Miss Ana tuloy, na Diyos na buhay. Yun pala. Naalala ko na. Hindi ba kung tawagin natin si Tukmol Diyos na buhay. Ayuda. Sige, tuloy natin. May karapatan na kumita. So ito si Kuya matalinong pobre, tatanggalan mo ng trabaho, wala namang kinalaman niya sa nirereklamo ni Ate Girl. At wala ka rin kinalaman sa trabaho niya. Panghihimasukan mo lang kung ano yung problema nila. Hindi mo na kailangan panghimasukan yung Bengador to si Tukmol yung bang pagka hindi ka niya napasunod sa gusto niya, kaaway ka na niya, peperwisyuhin ka na niya. Di ba? Bengador ang tawag doon. Matigas ko, ayaw mong sumunod sa akin, ayaw mong pasaklaw sa akin, ayaw mong sakop sa akin. Papahirap ka niya, peperwisyuhin ka niya. Kasi nga, makapangyarihan siya. Ang pakiramdam niya, lahat magagawa niya. Pagka may nakaaway ito, siguro pag bilba, may road rage na sa kalsada. Duduruin niya yung kahit siya may kasalanan, driver niya, may kasalanan, baka duruin na lang ito yung kung tawagin niya siyempre, mas mataas siya doon. Sabihin natin, may sasakyan din yun. Ewan ko lang. Kung gano'n naman, kung may papayag sila ng gano'n, siyempre, gagamitan nga niya ng ganyang kayabangan, kabruskon. Akala mo siya lang magaling na lalaki sa balat ng lupa. Tipakulong na yan, wala namang alam. Pao ni Kuya, matalinong vlogger, at kaya talaga ipatanggal mo siya sa trabaho, may gulay, grabe. Di ba? Sabi na may papatanggal mo sa trabaho, tapos wala na isusustento sa anak ko, Di ba sabi na papatanggal mo sa trabaho, tapos wala na isusustento sa anak. Kung ikaw nga, Rafi Monyong Demonyo,
marami kang pagsustento sa anak, pero hindi mo sinusustentuhan, dami naman kasi si Marino Pobre. Ang tiradan mo kasi ito si Miss Alona, lagi pabalik kay Tulpo, kay Tukmol. Lagi niya binabalik kay Tukmol, no? Oh, point talaga yun. Siyempre, pag nakatrabaho yun, hindi niya na masusuportahan. Kung nagsusuporta siya dun sa isa nilang anak. Buti nga, isa lang anak. Oh, isa lang. Ewan ko kung yun lang nakikita kong anak isa lang Buti nga, malaki na, hindi niya sundan. Oh, di ba? Tingnan natin. Ito ka walang pera, papatanggalan mo pa ng trabaho. So, paano na masusustentuhan yung anak na? My gosh! Bakit ba naalala niyo si yung interview ni Data Lilibayan kay Miss Julie Lico? Baka naman, Miss Alona, pagkatapos niyang programa niyan, bibigyan niya ng pangkabuhayan showcase yung mag-ina. Ayun! Bida na naman si Tukmol. Nakatulong na naman sa ating pobreng mamamayan. Hindi ko alam kung ganun ang ending nito. Tingnan natin. Takinan mo si Rafi Mono, humihingi ng pera si Lisel sa kanya. Okay? Si Lisel, hinaanak ka niya, halos. Alfredo, palita ko nandito pa kayo. Kukwentuhan ko kayo, ha? Kumakinig kayo. Sino Lisel? Wag lang kayong mamibigla. Alfredo, palita, halos makinig kayo, ha? Ano yun? Alam mo ba, si Lisel, yung naanakan niya, yung inanakan niya, okay. Habang karelasyon niya si Jocelyn Cuba, may inanakan siya si Lisel. Sige, parang nadinig ko yan. Humihingi ng pera itong si Lisel kay Rafi Monyo. Ang sabi ni Rafi Monyo, wala daw siyang pera kasi siya daw ang nagbabayad ng tuition fee ni Miss Grendy. Nagkataon itong si... Confirm ba yan? Medyo matagal na kasi yan matagal na yung pangyayari yan, mahirap dahil madali lang i-deny ni Tukmol yan. Mabuti sana kung ang mismo nagsabi niyan, yung Lisel mismo na sinasabi mo. Diba? Pero katulad ko, may ko lang narinig yan, parang ang dating sa akin, Marites pa rin yan. Kasi hindi man mismo sa bibig ng Lisel, sino man yung Lisel na yun, ang nagsabi. Diba? Sa akin lang naman, okay. Sinabi kay Grendy, Grendy, ang papa mo pala nagbabayad ng tuition fee mo. Siyempre, shock yung bata. Oh no! Gano'n mo si Miss Grendy. Oh no! Kailan pa? Kung di ba sinungaling? Puta na, ayaw niyang bigyan ng pera itong si Lisel. Ang ginawa niya dahilan, nagbabayad siya ng tuition fee ni Grendy. Ni Singkong Dolen, wala kang binigay na pang-aral para sa anak mo, lech ka. Oh no! Parang medyo mahirap lang natin paniwalaan na sa dami na ng pera ni Tukmol. Kung sustento lang doon sa anak niya sa labas, kung sabihin natin anak sa labas, posible namang hindi niya bigyan kahit pa paano. Na talagang totaling alam mong anak mo yun, hindi mo man lang susustento, bibigyan. Kahit na hindi susustento, bibigyan na lang. Paano? Mahirap naman paniwalaan. Buti sana kung ordinaryong tao lang to si Tukmol. Mataas na tao na nga, pagkatapos napakaraming pang kwarta parang mahirap paniwalaan. Tatanungin mo kung saan natrabaho si Matalinong Pobre. Tapos ipapatanggal mo siya, sino ka? Si Rafi Tukmol. Laging hiling mo ikaw ng Diyos. Ayun nga. At tatanggal ko sa trabaho. Tanggalan ng lisensya. Tanginang yan. Ayop. Yan ang isang... Ayop. Sabi ni si Pedro, full. Kung narin ako OFW, pero manggagabit lang na OFW. Correct. Sabi natin na rin, kahit na sino man ata nila alam, nag-related sila na umpisa date na nila nalaman. Pero na story ni Leti? Forward natin muna mga amigot, kasi gusto ko malaman kung anong... Wow, ano na nangyari? Sabi
mineral pressure, sayang yung panahon na yan, hindi pa nabubulgan. Tayo kay Tukmol. Tagas, pati mukha niya tumigas na. Kaloka. Naku, mainit ang ulan ni Miss Ernest, palitang mo talaga. Eh, di pa sisinungalingan ng mga phone mo na hindi to yung sinabi lang na. Correct. Mainit ang ulan ni Miss Ernest. Diba? Oh, sige. I-forward natin. Kay Tukmol tayo. Ay, nako. Nasa ba? style kumakain. Correct. Nagpapanggap. Diba? Yan ang middle class. Pero alam mo, Rafi, wala nang effect yan. Wala nang magiging effect yung pagpapanggap mo na yan. Kasi diba, hindi ka nahihiyang iyabang yung mga favorite Versace mo. Hindi ka nahihiyang iyabang kung gano'ng karami kamamahal mong sapato. Tapos maniniwala ka na sa style po ka kumakain. Okay na. Hindi natin alam, hindi ko alam paano na itulong itong si Mahaba eh. Mahaba pa eh, mga amigo. Medyo napapagod na ako at yun ang hirap pagka tinatapik ko to si Tukmol. Sa totoo lang, mga amigo, sumasakit ang dibdib ko. Kasi nabubisit ako eh. Kaya naman tayo, may edad tayo. Kaya minsan eh, gusto ko lang sabihin na sana magising ang ating mga kababayan na ang pinaggagawa nito si Tukmol eh wala, hindi nakakatulong sa mga kababayan natin. Akala lang nila eh, si Tukmol lang last resort. Naku po, maling-mali yan. Sila ang nagpayaman at nagdala sa Senado kay Tukmol. Yan ang katotohanan na dapat nilang maintindihan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi yayaman si Tukmol at hindi magiging senador. Pag-isipan dapat nila yan. Magpapahinga muna ako mga amigo, amiga ha. Mga kabayan ko, mga kabatas. Ha? Ciao muna. Ayan, meron pa ako isang re-reactionan. Magpapahinga lang ng konti. Medyo mukhang maganda-ganda rin yung topic na yun. Tungkol dun sa... Yun, nakita ko kasi yun eh. Dumaan sa Facebook ko yun na merong highly recommended vlogger, itong si Rapi Tukmol. Nakalimutan ko pa na, dumaan lang ako. Nakita ko, may na-reaction na nung isang si... Nakalimutan ko pangalan eh. Hanap ko lang. At abangan niyo, i-reaction ko yun. Highly recommended na magaling daw na pagkakaintindi ko ito sa pagkakaano ni Tukmol. Dapat daw na suportahan natin yung vlogger na yon. Marami raw matututunan na ewan ko kung sino naman yung Tukmol din na vlogger na nire-recommenda nito si Tukmol. Aalamin ko na, pagpapahinga lang muna ako mga amigo ha. Magandang araw sa inyo lahat. Paalam muna mga amigo. Ingat kayo lahat. Okay.